I that the maker of heaven would love me and know me by name? In a world where I feel like a stranger, His love came and found me the same. Magandang buhay po. Nais ko po munang magbigay ng update sa kasalukuyang estado ng ating denominasyon. Tayo po ay mayroong 690 churches at 56,393 na members according po sa ating Church Growth Director, Reverend Dick Alamay. Meron din po tayong 6 na gawain sa abroad, sa Japan, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Cambodia under ng SSKLD, Milan, Italy at Bologna, Italy. At 2 tribal mission in partnership with World Hope International sa Batutitik, Basag, Tibuli, South Cotabato, Blaan Tribe. At Kalasitan, Santo Niño, Cagayan, Agay Tribe. Noong pong 1932 sa pagsisimula ng ating denominasyon, ay kakaunti pa lamang po ang membership. Pero ngayon po ay unti-unting dumarami ang ating bilang. Purihin po ang ating Panginoon. Ang tanong ngayon ay gaano nga ba tayo kaseryoso sa gawain ng Panginoon? Mas mainam po na balikan po natin ang puso ng Diyos sa gawain ng misyon. Nais ko ho na tumayo po tayong lahat para sa paggalang ng pagbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa Psalm 67. Sabay-sabay po nating basahin. May God be merciful and bless us. May His face smile with favor on us. May your ways be known throughout the earth, your saving power among people everywhere. May the nations praise you, O God. Yes, may all the nations praise you. Let the whole world sing for joy, because you govern the nations with justice and guide the people of the whole world. May the nations praise you, O God. Yes, may all the nations praise you. Then the earth will yield its harvest, and God, our God, will richly bless us. Yes, God will bless us, and people all over the world will fear Him. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, makakaupo na po ang bawat isa. In this anonymous prayer, Psalm 67, Prayer for God's Blessing, the psalm addresses the knowledge and worship of God among the nations. Psalm 67:2 says, your saving power among all nations. Psalm 67 verse 4 says, let the nations be glad and sing for joy. Many Bible scholars believe that Psalm 67 was written for a Thanksgiving celebration of harvest. Verse 6, then the earth will yield its harvest. So, the setting of Psalm 67 is harvest time, what we might call Thanksgiving. Pwede bang sabay-sabay nating sabihin harvest? Pwede rin bang sabay-sabay natin sabihin Thanksgiving? Eksakto naman po ngayon ay Mission Thanksgiving Sunday. So Psalm 67 is a perfect Thanksgiving psalm, not only because it celebrates what God has given us, but also because it gets us to think about why God had given us the blessings. Naitanong niyo na po ba yan? What is the purpose of God's blessing that we celebrate Thanksgiving? You know, upon listening to the messages in Valenzuela, this is just like a culmination of the messages of Pastor Jemuel Josue, because he talks about the attitude of being thankful. Kaya pag-uusapan po natin ito ngayon. Number 1, the source of our blessings. Letter A, God is the source of all our blessings. Look at verse 1. May God be merciful and bless us. May His face smile with favor on us. This verse sounds familiar. It is a quote from Numbers 6:25, where God commanded Moses that when Aaron and the priest blessed the people, they should say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Now, the Hebrew word for blessed here is translated from the Hebrew word baraka. Pwede bang sabihin natin sabay-sabay baraka? The word baraka
is used in Scripture to indicate many different types of blessings. Isang himno ang nagpapaalala sa atin na bilangin ang ating mga pagpapala. Count your blessings. At kahit bilangin natin ito maghapon ay baka hindi po tayo matapos, no? Dahil hindi lang naman sa financial o sa material ang pagpapala. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng iba't ibang pagpapala sa Biblia. Genesis 1 says that God blessed Adam and Eve and told them to be fruitful and multiply. And subsequently, they were blessed with children. Kaya, kung ikaw ay binigyan ng anak ni Lord, kahit gaano mo pa katagal hinintay, ay maituturing na pagpapala yan. Kung binigyan ka ng maraming anak, blessing pa din yan. Kaya sabi ng bayaw ko, yung dalawang lalaki niyang anak ay pinangalanan niyang Don at John para mas madali raw ma-memorize. Don, halika rito. John, halika rito. Yung iba naman, pare-pareho ang mga initials para madaling tandaan. Nung buhay pa ang tatay ko at matanda na dahil 10 kami magkakapatid, madalas kong tanungin, Tay, kilala niyo pa ba ako? At kapag nababanggit niya ang pangalan ko ay masaya na ako doon kasi 10 kami magkakapatid eh. In Genesis 24:35, Abram's servant told Laban that God has blessed his master so that he become rich with flocks and herds and silver and gold. Kung binigyan ka naman ng farm, mga alagang hayop o anumang kabuhayan yan, ay maituturing na pagpapala yan. Parang hindi lang maganda pakinggan kapag marami kang alagang hayop. Kasi sasabihin nila, pinagpala ka sa iyong kahayupan. In Genesis 26:3, God blessed Isaac and told him that he would give him the land. Kung ikaw ay may lupain o tahanan na maaaring maipamana sa iyo pinaghirapan mo, yan din ay may tuturing na pagpapala. Lalo na po, kung kayo ay may lupa sa syudad at hindi ka nangungupahan. In Genesis 39:5, the Egyptian crops were blessed because Joseph was with the Lord. Dahil sa presensya ni Joseph, pinagpala ang pananim sa Egypt. At kung ikaw ay may pananim at pinanggagalingan ng iyong kinabubuhay, iyan ay pagpapala mula sa Diyos. Maalala ko po, isang maliit na simbahan ang nabisita ko kasamang ilan mga kasama sa NHQ. Sila ay humihingi ng paumanin dahil yung mga gulay lamang daw ang kanilang naibigay. Pero ako, sobra-sobra ang pasasalamat ko dahil sa Manila, alam naman natin, lahat binibili, walang libre. Ultimong talbos ng kamote, bibilin mo. Binigyan ka ng buhay na native na manok, aba, praise the Lord! Bihira kaming makakain yan sa Manila. In Deuteronomy 28:12, God said, He would bless their work, and whatever they put forth their hands to do. Parang may magic ang kamay na lahat ng gagawin ay pinagpapala. Sa pananim, pag ikaw daw ay merong green thumb, yung mga halaman ay talaga naman daw mayabong at namumulaklak. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, may green thumb ka ba? O mukhang nag-isip pa kung ano ba yung thumb niya. O thumb ba? Di ba kasi sa airport, nagkakamali pa yung pag lumalabas sa passport, hindi alam kung point finger o thumb yung kanilang ilalagay. So the word baraka or blessed here can refer to many different kinds of blessings from God. Ano-ano ang mga ito? Life, can be breath, health, strength, material blessings, salvation, spiritual blessings, and others. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na ating manlilikha. B, we don't deserve the blessings. Why? Look at verse 1. May God be gracious to us and bless us. The verse is clear. Hindi niya sinabi, God gives us what we deserve. The psalmist doesn't ask God to give us what we deserve. He asks Him to be gracious to us. And to be gracious means to be good to someone who doesn't deserve it. Talking about salvation, it is about God's grace. That means we didn't earn it or deserve it. It is not something we earn or deserve, but it is a gracious gift of God. Remember that every blessing God gives us is of His grace. Wala tayong dapat i-demand sa Kanya. Dapat bigyan mo ako ng magandang quote si Lord kasi 20 years na akong nagsisimba, I deserve it. Dapat, Lord,
Bago ako mag-retire ay may magandang bahay na ako. True story ha. I deserve it. Pwede tayong humiling sa Kanya, pero hindi tayong pwedeng mag-demand. Note, if we have the attitude that we deserve anything, then we will never be satisfied and grateful for anything. Magiging reklamador tayo, dagiti reklamo tayo. Parang yung bata, pag di nasunod yung gusto niya, humingi ng ice cream, di binigyan, magdadabog. But when you realize that you deserve nothing, then whatever you receive, you are thankful for it. Kapag ganito ang attitude mo, ay palagi kang magpapasalamat sa Diyos. When people ask Dave Ramsey, financial expert, author, and the host of the Ramsey Show, how he is, he always says, better than I deserve. Ulitin ko, better than I deserve. And that is a great attitude. If we would really have the attitude of being grateful for everything, than thinking that we deserve it, it would change our attitude towards our circumstances. It would change our attitude towards our spouse and other people. If we would realize that it is not a matter of what we deserve, that whatever God gives us is of His grace. God, be gracious to us, the verse says. And He is. God has been so gracious to us. He has blessed us and caused His face to shine upon us. Here is the key takeaway. I would like us to read it all together. The key takeaway. Ready, go. God is the source of all our many and undeserved blessings. Kaya nga ako nagpapasalamat ako kay Lord tuwing nakikita ko ang misis ko. Lord, salamat, hindi mo lang ako binigyan ng magandang misis. Mabait pa. O, di ba? Second, the purpose of our blessings. Letter A, God has blessed us. Psalm 67:2, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Ang Psalm 67 ay may 7 bersikulo lamang po ito, pero ilang beses binanggit ang salitang peoples, earth, and nations. Nations, Greek ethnos sounds like ethnic, or pantata ethne, all peoples, in Hebrew, gowi. Pero ang tanong ay paano malalaman ng mga tao ang kanyang kapamaraanan at kaligtasan? The simple answer is to go. Sabihin mo nga sa katabi mo, go kapatid. Somebody had said, the reason we go to the ends of the earth is so God will get all the glory He deserves when all of the peoples He made delight in and worship Him. The call of Abraham in Genesis chapter 12, 1-3. Ano sabi dyan? The Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives and your father's family, and go. Look at that word, go. And go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Now, pumunta tayo doon sa Matthew 28:19-20, the Great Commission. Therefore, go, look at that word, go, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. In the first passage, the Lord tells Abram to leave his own people and go to a different land. Why? So that all peoples on earth will be blessed. Ito ay sakripisyo para kay Abram na iwanan ang kanyang sariling bayan upang ang ibang tao, ibang lahi, at ibang bayan ay mapagpala. I will make you a great nation and I will bless you, sabi ng Panginoon. Pero hindi ito huminto doon. The following verse says, and you shall be a blessing. So God didn't just call Abram to bless him and making great nation out of him. He was called to bless other people. In the second passage, the Lord tells the disciples to go. Remember, itong word na naman na go. To all nations and teach them everything Christ taught them. God, bringing His presence, His kingdom, His redemption, and His blessings to all nations is the storyline throughout the Scripture. Kanino ito hinabilin?
sa mga disipulo. At ngayon bilang tagasunod ni Kristo, ito ay habilin sa atin. Hindi lang para sa aming mga pastors, pero sa bawat mananampalataya na tumanggap sa Panginoon at binago ang kanyang buhay. Letter B, why has God given us what we have? What does God want you to do with what you have to help spread His kingdom here on earth? Why did God bless you with a beautiful singing voice? Ito ba'y para ma-entertain ang mga tao? No. It's so that you can make His glory known to others, whether in the church or outside of it. For our senior elders of the church, pakitaas nga ang kamay ng mga senior citizens dyan. Yan. Why did God give you good health in your senior years? Para ba ma-enjoy niyo ang 20% discount? Yes, of course, na-enjoy niyo ang 20% discount. Pero ang sagot, no, but to continue serving Him through prayer, supporting missions, encouraging others, and by sharing the wisdom you've gained through the years. Kayo po ay maraming panahon para kayo ay manalangin, hindi lamang para sa inyong mga pastors, kundi maging sa mga missionary natin. Why did God give you a job, resources? It is not just to enjoy it alone, but to share it with other people. Kung minsan, nare-realize ko na parang dumadaan lang sa akin ng blessings. Ako lang ay yung daan para makarating sa iba, yung pagpapala. Sabi mo nga sa katabi mo, you are blessed to be a blessing. How does God want me to use His blessing to further His kingdom and purpose on earth? Alam niyo ho, karamihan po sa mga nagsimula sa gawain ni Lord sa Metro Manila ay nagsimula sa kanilang garahe. Alam ko yan kasi bata pa po ako na mapapakinggan ko na po itong mga istoryang ito. Baka ganun din po sa inyo. Pinagamit nila ang kanilang garahe upang ang mga tao sa komunidad ay kumilala kay Lord. Nagsimula lamang po sa garahe at doon ay nakapagpatayo sila ng iglesia. Key takeaway. Let's read this all together. The key takeaway. Ready, go. God's purpose for us is to use the opportunities and resources He gives us to reach out to the people around us. God's blessings are not the finish line. They are the starting point of our mission. He blesses us so that His name might be glorified among the nations. Balikan po natin yung lumang awitin na we will go, give, and pray. Lumang-luma na ito. Itong we will go, give, and pray. The reason to go, like Abraham, to be a blessing, as disciples of Jesus, our mission is to go and fulfill the Great Commission. The reason to give. The Lord blessed us not only for our enjoyment, but to share the blessings and take part in the expansion of His kingdom. The reason to pray for missionaries and mission work is so that they may be strengthened and guided by the Holy Spirit, that we may partner with God in His redemptive mission, and that the hearts of people who hear may be prepared to receive the gospel with faith. The song is old, but still have a powerful impact if we will do it corporately. Remember that song, old song, we will go, give, and pray. Thank you for your faithful support through going, through praying, and giving financially to advance God's heart for missions. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Sa kabila po ng napakaraming unos na aming pinagdaanan ng bansang Pilipinas, kami pa rin po ay narito, nagpupuri, tinataas ang iyong banal na pangalan. Father, we thank you for reminding us through Psalm 67 that you are the source of all the blessings. And the purpose of this, Lord God, is to bless also other people. You bless us because you want us to bless other people. Panginoon, samahan mo kami with a grateful heart to be always thankful for everything. Samahan mo kami, Lord, at patuloy na ma-remind sa amin ang lumang awitin, we will go, give, and pray. Ano man ang aming maging bahagi dito, naway pagpalain mo kami at naway patuloy naming magampanan ang aming responsibilidad
bilang mananampalataya. Help us, Lord, to be the ambassador of Jesus Christ, representing you, Lord, wherever we are. Maraming salamat po at patuloy mo kaming katagpuin, patuloy mo kaming kausapin, at patuloy ka, Panginoon, na manahan sa aming buhay, sa bawat pamilya. We thank you, Lord, and we want to say we love you. In Jesus' mighty name, amen. Amen. God bless everyone.